Naging basurero ako dito, naging janitor, naging cleaner sa condo, naging nagkuskus ng kubeta. Marami, i-share ko sa inyo yung mga naging trabaho ko pagdating ko rito sa Toronto, Canada, na proud tayo, hindi natin kinakahiya, no? Doon tayo pinatibay, isa-isahin natin. Naging basurero tayo sa mga buildings dito sa Toronto, Canada. Naging cleaner tayo, naging janitor, tindero tayo ng mga hotdog, sausage, fries sa mga event during summer dito sa Toronto, Canada. Naging dishwasher tayo sa mga restaurant, naging helper din tayo sa kitchen, naging caregiver din tayo, nag-alaga tayo ng matanda, nagtrabaho rin tayo sa retirement home. Pero hindi natin ikinakaya yung mga ganong trabaho, bagkus proud tayo sa mga naging trabaho natin dito sa Toronto, Canada, kasi pinasipag tayo, pinatatag tayo ng mga karanasan na yon dito sa Toronto, Canada. Kasi bibigyan ko lang kayo ng background sa mga hindi pa nakakilala sa akin dito sa social media. My name is Alfred, Sir Alfred TV. Dati po tayong public school teacher sa Pilipinas. Nagtuturo tayo ng high school sa Pilipinas. Tapos nag-migrate tayo dito sa Canada. Yan, real talk lang tayo. Sabihin ko sa inyo yung mga naging trabaho ko dito sa Toronto, Canada nung bago pa lang tayo. Naging basurero tayo, naging cleaner tayo, naging janitor tayo, nagugas tayo ng mga pinggan sa restaurant, naging kitchen helper tayo, nagtrabaho tayo sa restaurant bilang sandwich artist, tagaluto ng burger and so on. At marami pang iba, isa-isahin natin yan. Pero meron tayo isang trabaho na hindi natin makakalimutan, no, na naranasan natin dito. Nagtrabaho tayo sa isang restaurant sa downtown Toronto. Okay naman lahat, no? Tapos ang isang hindi ko makakalimutan doon nung tayo ay na-hold up tayo doon 2:30 in the morning. May pumasok na mama, mga height niya 6'3 or 6'4. Tapos tinutukan tayo ng syringe. Kasama yung ating supervisor that time. It's 2 o'clock in the morning. Tapos hiningi yung mga pera. So ginawa namin, takbo kami sa basement, security escape yun. Tapos 2 o'clock in the morning, nagpalit tayo ng damit, gawing Eaton Center. Tapos tawag tayo ng police. Tapos in-interview tayo, ano nangyari. Ganito pala dito sa Canada, guys. Kapag nagkatrabaho ka tapos hinold up establishment nyo, bigyan nyo lang yung pera. Kasi naka-insured naman yung mga yan. Huwag na kayong manglalaban. That time nasa fryer tayo, kumukulo yung mantika doon. Balak na nating ibuhos sa mama, pero hindi. Pag ganun pala, ibigay mo lang yung pera, naka-insured naman yung mga yan. So marami tayong naging trabaho dito sa Canada na siyempre public school teacher kaya galing. So pero sa mga trabaho na nasubukan natin dito, guys, pagiging dishwasher, tagalinis ng bahay, nag-alaga ng matanda, linis ng kondo, nagkudkud ng kubeta, yung mga ganong karanasan, hindi natin kinakaya, guys. Pinagmamalaki natin kasi pinatatag tayo ng experience na yon. Sabi ng iba, kasi ito part 2 lang to, no? Kasi nag-viral yung una nating video. Bigyan ko ng follow-up. Marami rin ako nakuha negative comments doon. Pero mas marami positive talaga. Sabi doon, bakit ka nagkatsaga dyan? Kung ganyan yung trabaho mo, why don't you go to US? Kasi doon, pag teacher ka sa Pilipinas, teacher ka sa US. Kasi dito, maganda yung benepisyo. Tsaka nasanay na tayo rito. And sabi ko nga, yung mga ganong karanasan, hindi natin kinakahiya, bagkus proud tayo na i-share sa ating mga kababayan na pagdating mo dito sa Canada, ito ang realidad. Hindi mo agad makukuha yung trabaho o career na iniwan mo sa Pilipinas, bagkus you're going to start from the scratch muna for the meantime. And then dito kasi ganito,
Anumang trabaho ang i-offer sa'yo dito, basta safe ka, magandang benepisyo, maayos ang pasweldo, grab it. Kasi ang una rito is survival muna eh. Tapos, mag-ipon ka. Pag nakaipon ka na, ayan, that's the right time for you to upgrade. May mga programa naman yung gobyerno dito na bibigyan ka ng pondo, mag-aaral ka, tapos pay later. Ayan. So, meron pa nga akong isang experience dito na hindi ko makakalimutan. Nagtrabaho ako sa isang grocery store dito, yung sikat dito sa Toronto, Canada. Tapos, na-assign ako overnight. May supervisor doon. May binigay sa akin instruction kasi yung accent niya is hindi ko minsan maintindihan, masyadong mabilis. Sabi niya sa akin, "Do you understand English?" Parang na-degrade yung pagkatao ko, syempre. Alam mo, nag-aral tayo sa Pilipinas, naging teacher tayo, tapos nag-masters pa tayo, tapos kasabihan ka lang ng isang lokal na gano'n na hindi ka marunong mag-English. Medyo masakit, pero nilunok natin lahat yun, and then pinag-aralan natin yung mga pananalita nila. Napansin ko dito, guys, kahit hindi ka magaling dito mag-English, sa mga hindi masyadong magaling mag-English dyan, believe me, hindi naman requirement dito yan. As long as you deliver the message do sa kausap mo. And depende sa trabaho, syempre. If you're working in a customer service, syempre dapat magaling ka sa communication dyan. It's either English or French. Pero mga bagong paparating pa lang dito, itong masasabi ko sa inyo, kahit anong trabaho ang makuha nyo pag bago nating pa lang kayo dito, wag muna tayong wag munang mamili. Kahit ano pa yan. Wag nating isipin kung ano man yung career na iniwan natin sa Pilipinas. May mga kaibigan pa nga ako, ano pa yung trabaho nila doon? May dentista pa, may engineer, may doktor. Pero hindi mo na namili ng trabaho. Yan. Ang style dito, mag-ipon ka muna. Tapos basta safe, maayos yung benepisyo, maayos yung pasweldo, go for it, tapos mag-upgrade ka. Yan. Gusto ko lang na yung video ito maging inspiration sa mga papunta pa lang dito sa Canada na huwag agad magsilan pagdating dito. And then in time, makukuha mo rin yung trabaho na gusto mo. Ito, aminin ko sa inyo nung una siyempre nakaka-degrade din nung una. Ito, aaminin ko, yun yung naramdaman ko nung una, nung bagong dating ako dito. Siyempre, alam niyo ba, bago ko pumunta dito, tinapos ko yung master's degree ko kasi yung thinking ko na pag dumating ako dito, makukuha ko agad yung profession na meron ako sa Pilipinas bilang public school teacher. So tinapos ko yung masters natin. Tapos siyempre pagdating dito, nakita ko ang dami pa lang rito, binabayaran ng mga bills sa bahay, tubig, insurance, and so on. So sabi ko, iba pala ang buhay dito. So yan, nung nakita natin ang ganung situation dito, ayan, actually hindi man tayo galing sa mayamang pamilya, galing din tayo sa hirap. Tsaka isa pang na pag galing ka sa hirap sa Pilipinas, tapos napunta ka dito, yung mga trabaho dito, believe me, maning-mani lang sa'yo kasi madali lang naman trabaho dito talaga, guys. Kung sanay ka sa hirap sa Pilipinas, believe me, mani lang sa'yo yung trabaho. Tsaka dito napansin ko, kahit ano yung trabaho mo dito, cleaner ka man, janitor ka man, dishwasher ka man, ang kagandahan dito, protected ka ng ng workplace mo, na may insurance, may magandang benepisyo. Parang pantay ba? Parang pantay, no? Kahit kakain ka sa mga restaurant, hindi titingnan kung anong suot mo eh. Hindi ka mukha sa atin na ma-identify mo talaga kung sino ang
mayaman kung sino ang mahirap. Kaya thankful din tayo nakarating dito tayo sa Toronto, Canada. Panood ang vlog na to, no? Ano yung una naging trabaho mo dito sa Canada na nung bago dating ka na hindi mo talaga makakalimutan? Pwedeng positive, pwedeng negative. Share nyo naman sa ating mga viewer, no? So ito, enumerate natin lahat ng mga naging trabaho natin dito sa Canada. Naging basurero tayo, naging janitor, naging cleaner, naging dishwasher tayo sa restaurant, kitchen helper, tapos nag-alaga rin tayo ng matanda. Ano pa ba? Kaya nagtrabaho tayo as a like sandwich artist sa isang restaurant dito, gumagawa ng burger, gumagawa ng fries and so on. Kung saan na-hold up pa tayo doon 2:30 in the morning. Tapos nag-aral tayo dito. Eh sabi ko hindi pwedeng ganito na lang ang sitwasyon na linis-linis ang trabaho. So nag-aral tayo rito as a physiotherapist assistant. So nakapagtrabaho naman nakapagtapos tayo and nakapagtrabaho tayo sa retirement home ng 3 years. Tapos nagtrabaho din tayo sa community as exercise instructor. Nag-exercise tayo mga matatanda na newly retired. Tapos minsan tinutulungan din natin yung mga personal support worker pag nagpapakain sa mga lolo, lola. Pinapalakad natin yung mga lolo, lola. Marami tayong mga naging magandang karanasan dito na talagang pinapatibay tayo ng mga naranasan natin dito sa buhay. Yan. And one more thing, yung pinakahuling trabaho ko, ayan, nagkatrabaho tayo ngayon sa isang 5-star hotel dito sa Toronto, Canada, na maganda ang benepisyo, maganda ang pasahod. Yan, may libreng pagkain from breakfast hanggang lunch natin. So hindi tayo nagbabaon ng pagkain, which is very big advantage for me. So pagpasok mo sa trabaho, just bring yourself. May uniform naman doon, may tagalaba, taga-plancha, may pagkain, and meron din kaming free na complimentary stay sa hotel kahit saang parte ng mundo. So maganda yung naging trabaho ko ngayon, and I've been working there for almost 10 years. So thankful tayo sa opportunity na naibigay sa atin. Ayan. So sa mga papunta pa lang dito, sabi ko sa inyo, huwag kayong mabibigla, huwag kayong masasyak. Pagdating nyo rito, mga adjabs muna ang kuhanin nyo. Huwag maging maselan, huwag maging mapili, as long as safe naman yung working environment, magandang pasahod, magandang benepisyo para sa'yo tsaka para sa pamilya mo, go for it. Pero huwag kang susuko na hanggang doon ka na lang. Maraming opportunity, maraming chances dito para mabago ang buhay mo. Mag-aral ka, and education will change your life. That's the reality. Pero kung kontento ka na sa trabaho mo ngayon, it's up to you. Sarili mo naman desisyon yan. Ayan. So from public school teacher, naging janitor tayo dito, naging dishwasher, naging sandwich artist, naging taga-kudkud ng kubeta. Na proud naman tayo kasi mas nakatulong tayo sa ating pamilya kasi mas malaki yung sweldo kumpara sa Pilipinas. May nagtanong pa nga sa atin kung nagsisi daw ba ako na napunta ako dito kasi iniwan ko daw yung magandang career ko sa Pilipinas. Hindi naman. Noong una, aaminin ko, medyo nagkaroon ako ng doubt. Tama ba tong napuntahan ko na pinagpalit ko yung profession ko na medyo pag gano'n na. Tapos ito yung trabaho na binagsakan ko. Naiyak ako noong una, no? Lalo na nung
nagkukuskus tayo ng kubeta. Talagang hindi ko makakalimutan yun na talagang naiyak ako. Pero nung nakita ko na yung sweldo, malaki pala. Hindi lang doble, triple, 4 na beses malaki. So, hindi na tayo nalungkot. Dito kasi aminin natin guys, dito sa Canada, parang pera-pera ang labanan. Kasi lahat dito sa pera umiikot, araw-araw. Bills, utang, renta, and so on. Dapat dito maging matalino ka, maging madiskarte ka, hindi lang masipag. Tsaka dito, sabihin sa inyo guys, bawal ang tamad. Kasi pag tamad ka dito, mapoprostrate ka. At saka wag kang convert dito. Wag kang kumpara kung ano naging trabaho mo sa Pilipinas at naging trabaho mo dito. Mahalaga dito, itanggapin mo kung anong meron ka dito at love your work. Tapos try to find something na para mabago yung buhay mo dito kung talaga gusto mo ng magandang career. Pero overall, lahat ng trabaho na pinagdaanan ko dito, wala tayong pinagsisisihan. Malaki ang kita, mas nakatulong tayo sa ating pamilya sa Pilipinas, mas nakatulong tayo sa ating sabihin na natin na may sakit, mas nakatulong tayo sa ating magulang nung time na may sakit sila. Kasi kung teacher ako sa Pilipinas, tapos nagkasakit yung magulang ko, yung binang ko, I doubt na matutulungan ko sila ng ganong kalaking halaga na ginastos namin nun. So, thankful tayo dito sa Canada for the opportunity na ibinigay sa atin. Though, pag bago ka lang dito, medyo mahirap mag-adjust. Kasi, alam mo na, yung career, yung profession na iniwan mo. Pero pag nakita mo na yung sweldo, everything will change. So, advice ko lang, bawal na maging maarte. Love your work. And then, don't stop dreaming. Yan. Ako, may isa pa akong gustong marating sa buhay dito. By hook or by crook, gusto kong gawin. Gusto kong maging nurse dito sa Toronto, Canada. Kasi I love the healthcare dito sa Toronto, Canada. Hindi lang sa sweldo, no. Yun talaga ang gusto ko. Gusto kong mapasok sa healthcare industry dito sa Toronto, Canada, and yung gusto ko maging nurse dito. Kasi parang it will be a big achievement for me. Kahit na matagal ko mong makuha yun, kasi may git 40s na tayo, so okay lang as long as ma-achieve natin yun. Malaking bagay na sa akin yun. Yun ang biggest dream ko dito, maging nurse dito sa Toronto, Canada. Yan. So yun lang, sana nakapulot kayo kahit konting aral o inspirasyon sa mga nagkaplanong pumunta rito sa Toronto, Canada. Sa una, medyo challenging, medyo mahirap, malaking adjustment, especially sa mga ating profesyon sa Pilipinas pagdating dito. Kasi yung mga unang buwan mo dito sa Canada, it's a survival mode. Lalo tayo na hindi naman tayo galing sa mayamang pamilya, meron tayong sinusuportahan, breadwinner tayo. So, always pray everything will be okay. So, yun lang. Sir Alfred TV. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please like, follow, and share sa ating YouTube channel, Sir Alfred TV. Have a great day. Malamig na.